Ako po si Isabel Baldone ng Emergency Response Unit. Isa po akong firefighter. Pumasok po ako dito, volunteer, for experience lang po sana after nang makagraduate, para ma-experience po. Pero katagalan, nagugustuhan ko na rin po na ganun po yung ginagawa ko, na nakakatulong din po ako. Ako po si Claudette Prudenciado, isa po sa mga firefighter ng Emergency Response Unit ng Philippine Red Cross po. Naging firefighter po kasi una po noon, curiosity lang po sana. Kasi fresh graduate po, parang naghahanap pa po ng parang mapag-aanuhan pa po ng oras. Curiosity po sana nung una, yung kung anong feeling na mawak ng nozzle, mag-apula ng apoy. Tapos kalaunan po nun, habang nagre-responde na kami na nagre-responde, doon na po pumasok sa akin na hindi na lang curiosity to na nararamdaman ko. Passion na po. Na sa bawat responde mo, tapos makakasalamuha ka ng tao. Nagpapasalamat sa'yo na nakangiti kahit na nasunugan na sila. Doon na gusto ko yung ginagawa ko, na nakakatulong ako. Ako po si Jamie Saulda, firefighter ng Philippine Red Cross Emergency Response Unit. Pumasok po ako, unang-una po ay gusto ko lang po sana na experience, pero iba po pala kapag nasa totoong operation ka na. Marami ka pong matutulungan at marami ka pong matututunan once na nasa field ka na. Una ko pong responde sa QC po, residential area po. Nabot po kami ng madaling araw doon. Tapos pagdating po namin doon, madaming tao, lahat po natataranta, ganun. Maraming bahay na rin po yung nasunog. Siyempre pagdating po doon, magulo, kailangan di ka magpadala doon sa paligid mo kasi kailangan mong isipin kung ano yung dapat at tama mong gawin ng mga oras na yun para mas makatulong ka pa. Ang karanasan ko po na hindi ko malilimutan bilang firefighter, yung rumisponde po kami sa residential area sa Pusawan, Taguig. Palayo na kami sa scene, pagod, gutom, dala yung mga host. Tapos nasa malayo may nakita akong 2 batang babae. Tapos paglapit namin, narinig ko, sabi niya, gusto ko rin maging isang bumbero. Tapos nakakataba lang ng puso na doon yung time na yon na realize ko na hindi lang pala ako basta nakapag-apula ng apoy, naka-inspire din ako ng tao. Bilang tulong para makaiwas po sa sunog, iwasan yung mga overloading ng saksakan and yung mga electrical wirings na piling maayos. Ayusin po natin mga kable natin sa bahay, yung mga saksakan lagi natin tanggalin. Tapos i-make sure natin na kahit isa sa miyembro ng pamilya natin may alam tungkol sa pag-apula ng apoy. Yung tips na maibabahagi ko po siguro yung mga basic, umpisahan sa bahay, kapag aalis, i-unplug yung mga saksakan, i-check yung mga tangke ng gasolina. Tapos mas maganda sana kung alam at meron kayong fire extinguisher sa bahay. Sa bawat responde po na pinupuntahan ko, dala ko yung tapang ko as a firefighter, puso ng Red Cross, syempre na may malasakit sa kapwa. Sa bawat operasyon namin, dapat lagi po kami may dalawa. Yung kalinga, tsaka tapang. Tapang sa pag-apula ng apoy, tsaka kalinga para sa mga nasunugan, ganun po. Sa larang ito, hindi mo maihiwalay ang kalinga at ang tapang. Ang tapang ay magiging walang direksyon kung wala kang kalinga. At ang kalinga naman ay hindi maabot ang nangangailangan kung wala kang tapang. Minsan po may mga duda kung magagawa ko ba yung isang bagay na yun kasi nga po dahil babae. Pero ginawa ko inspirasyon yun para mas pagbutihin ko yun. Yung ginagawa ko and para mas ma-apply ko yung training ko, yung natutunan ko. Toxic culture ng Pilipino na kapag babae ka, dapat hindi mo ginagawa yung gawain ng mga panlalaki. Pag sinabi na babae, hindi namin kaya na gawin yung ginagawa ng mga lalaki. Para sa akin naman po kasi is as long as kaya mo, as long as gusto mo yung ginagawa mo, hindi dapat tayo magpadikta doon sa toxic culture na yun. Hanggang ngayon ay pinapatunayan namin na kaya namin babae sa larangang kinagisnan na panglalaki. Sa halip na panghinaan po ng loob ay ginagawa ko siyang inspirasyon para patunayan at pakita sa lahat na ang katapangan at husay ay walang kasarian. Ituloy lang po nila kung yun po yung passion nila, kung yun po yung gusto nila. As long as wala silang natatapakan na tao, wala silang nasasaktan na iba, gawin lang po nila. Huwag po nilang hayaan na diktahan sila ng mga nakapaligid sa kung ano lang hanggang saan lang ang kaya nilang gawin. Huwag kayong matakot na sumubok o gawin yung pangarap nyo kasi hindi yan lang yung pagiging babae para magsilbi ka tumulong.